Balikan natin ng konti yung politika. Sure. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos, ngayon tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Oh, yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain nyo na ba yun? Yes. Wala akong ganun. Action Demokratiko ko. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko, Olats, no? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Tinatanong ng mga netizen ngayon, naniniwala po ba kayo na mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno? Ano yun chismis yun parang showbiz ang dating. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. But generally, like for example, I'll put it sa akin na lamang. Sa akin na lamang. Halimbawa lang, isang department head ko. Tapos sa department head ko may bureau. May nangalawit. Katulad kahapon, may nag-text sa akin. Kinutongan na clamping, ang bayad 900, inoperan sa 600. Walang resibo. Kilala niyo yun. Kilala niyo yung nag-text sa akin na yun. Kilala siyang personality. Immediately siniyasat ko. Tapos ano ngayon? Tigpak. Kasi totoo yung reklamo. Sasabi ko, pag pinabayaan ko yun, yung simula sa baba, papalo kay Oli papalo sa akin. Ako mananagot as leader. Kasi under sila sa executive. Aakuin mo. Aakuin mo yung responsibilidad. Ganun ako. Pero yung ipagtuturo ko yung ibang tao, hindi ko titingnan sa sarili ko, baka mamaya maligaw tayo ng landas. May kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya . Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. Di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association . Misa pag na-associate ka, for example, si President Marcos, pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So may kasalanan na si BP dahil may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So ang point ko is that, kung si Saldi umamin sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya . Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. Inamin niya. Papanagutin natin. May tinuro siya. Di kasuhan natin. Ayun. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang anong tawag diyan? Connivance. Di papanagutin. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka ang naging basihan kasi natin, chokaran, o kaibigan, o kakilala lamang,
O kaya may kasalanan na siya. Eh lahat na tayo dali. Si VP Sara, dali. Ako, dali. O, kasi kung may nagpa-picture sa akin, Nyumanyanga pala. Damay Biyahero. ka. Biyahero. Eh, di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. O, alam mo naman sa downtown. Kami, madidistinguish namin sino Filipino-Chinese, sino mga mainlander. But we are public officials. Yes. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang kung yun ay applicable kay President Marcos na maring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Yeah? Ganun din naman yung kay BP Sara. Bakit natin sasabihin dahil lang sa militrato? May kasalanan na si BP Sara. Ano yan? Ano sinabi? Ano yung nag-gaybi, nagbota ng Chape ng pera kay BP Sara? Sabi lang niya yun eh. Yes. Di ba? So yung akin, ganun. Kaya ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, ako naman ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait ang buhay natin. No? Kasi minsan nakakainis talaga dahil nakakakonsume, hirap na nga. Tapos ito pa balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibisto na, ginawa pa ulit point A to point B. Pag iniisip mo yon, talaga mabibisit ka at gusto mong ilagom. Lahat na kayo may kasalanan. Lahat kayo walang ya. Ganun na. Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Ayun. Kapag hindi tayo naging mainam na papanagutin yung tunay na may sala at ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika, wala nang tatamasahing maayos na pamahalaan ang mga anak natin. Doon tayo magkwidaw. Yun yung akin. Pero, Kaya ako, nanonood. Pinanonood ko silang lahat. At hindi ko sila inuusgahan. Whether si President Marcos o si BP Sara o sino mang senador na parang inakusahan na lang. Sila may sala na. Hindi, hihintayin ko yung pasyan ng batas. Yes. Yung pagpasyan ng husgado. Kasi darating ang punto, ang lahat ng bagay may katapusan. May tuldok yan. Kaya yun ang akin dyan. Yan ang posisyon. So Yorme, sa personal na kapasidad mo, itong mga balitang kumakalat, 18 Marines, meron na silang mga ebidensya, pictures na sinasabi nila, ay sinasangkot nila yung magpinsan, pati si Zaldico. Sa personal na capacity mo, do you put weight doon sa kanilang mga ebidensya or sa kanilang inaakusa? Meron kasing tinatawag na occupational hazards. Katulad kami, maaring akusahan na lang ako isang araw. Ikaw, na MBI ka. Inakusahan ka na lang bigla. Di ba? Di ba ang sakit masakit ang pakiramdam. So it can happen to us, all of us, in our profession. Kaya ako hanggat maaari, sa gulo ng mundo, sa hirap ng buhay ng tao, kung talagang halimbawa, ikay may hawak na ebidensya, instead na i-press con mo, file mo ng kaso. I-file mo talaga. Ituluyan mo at hayaan mong husgado ang magsabi kung ang hawak mo ba'y mabibisa. Kung ang akusasyon mo ba'y tama. Kasi that's the way. In a civilized world, in a civilized time, we must be guided by law and order. Because politics is part of government. And I cannot allow my grandchildren someday to see we in government keep on accusing each other every now and then of something else or bad things just for the sake of destroying one person or pulling somebody's feet para ikaw ay umangat. Tapos nasa laula na ang pamahalaan. Hindi pwedeng pumalpak ang gobyerno. With all honesty. Hindi pwedeng pumalpak ang leader kasi nakasalalay dyan ang buhay ng tao sa pang-araw-araw, pambukas, at pangmatagalan. Kaya ako, ngayon, pinanonood ko lang because we can learn from these mistakes, situation, or incident in our life so that in the next generation, in the future, we can assess it properly. For the meantime, I will let the natural course of law apply its own. So, Yorme, you're not saying na
totally clean si Presidente Marcos? Eh, ang tanong ko nga, hindi ko nga masasabi kung ako, baka mamaya may kumakalawit din sa City Hall Mm. nang hindi ko pa alam. I have 20,000 people under my command. At totoo yung sinabi mo kanina, Banat, yung same logic. Pag may isang nangalawit sa kalsada ron, yung alam, nangutong na lang. Nangutong na lang. Pananagutan ko sa taong bayan yun. O ngayon, pabaligtarin ko, palalakihin ko. Bari mo, presidente ka? Ilang rehiyon? O regional director? Ha? Provincial director? Ha? LGU director? Secretary, assistant secretary, and their offices. So, mahirap bantayan. Mahirap talaga bantayan. But it doesn't mean we have a bad president, we have a bad vice president, Senate, or Congress. It may, at some point, di ba? Across, even mayor like us. Hindi naman ako perpekto. May mga pagkukulang din ako sa buhay. But ang importante, maramdaman ng tao na may gobyerno siyang masasandalan. Kami kanina, nabanggit niyo yung about sa krisis. Sinasabi kasi ng palasyo na wala pa tayo sa krisis. Ano pong masasabi niyo doon? Hindi, sinabi ni Presidente, crisis na tayo. Ano lang, may mga confusion lang siguro sa mga message ng ibang ahensya. Pero very specific si Presidente. I was there. I was there. And I heard it from him na may mga challenges tayo sa nangyayaring krisis na to sa Iran at Amerika at Israel. So ibig sabihin, Yorme, sinungaling si Auntie Claire. Hindi ko alam sa inyo, hindi ko alam kung sino nagsabi nun. Kasi sinasabi ko, Claire. basta sinasabi ko, yun ang galing kay Presidente Marcos mismo. Dahil I was there. Marami kaming conversation talagang alam mo ito di ba, pababa na kami. Di ba yung SM kahapon? Yes. Yung isang araw. Pababa na kami sa Agdan. Ihatid ko na siya sa Chikot doon sa Siruan. Sabi ko, ako, at least ngayon kahit pa paano, yung mga taxi, pare, kawawa naman yung mga middle class. That's the exact word of President Ferdinand Marcos Jr. Wala na tong sugar coating That's the exact word. So, he knows. Ang hirap pa sinungalingan nun, lalo na, tenga ko, maliwanag pa naman siguro ng tenga ko, no? In fairness, I have to give it to the President. He knows that there is crisis. So how do you rate the President with regards to this crisis na nangyayari? Well, I cannot rate him on the basis of the entire country, no? Kasi I cannot see what's outside of Manila. Yes. But if you ask Manilans, ako personally, I'm really grateful. He's really addressing it. The way we request, the way he acted, the way yung mga initiative niya, tumatama kami. Ito na naman tayo, Dada. Parokyal na naman ang dating ko. Kasi yun talaga Hindi Pero ko pwede Yorme, pagsinungaling yun. tapos na yung laban Hindi, hindi ko pwede pagsinungaling yung isang bagay na natikman namin mga taga Maynila. Now, with Metro Manila, I don't know. With buong Pilipinas, I don't know. I cannot attest on something that is, I am not a witness or not experience the situation. The same thing, what we're experiencing in Manila. In terms of Pero yung tanong ko, yung corruption. Kasi syempre, sa Manila, okay yung Manila, no? Kaya lang, syempre, yung presidente ng Pilipinas, marami mga Pilipino outside Manila na nagsasabi na affected sila sa corruption, na Tama, isinasangkot yung presidente. And we are sure, mag-agree kayo dito na pati mga taga Maynila apektado rin doon. Of course. Ano ang stand nyo doon sa mga corruption issues na ibinabato sa presidente natin? Well, if there is one thing that I've been saying is that left and right cases are being filed. That's the way to do it. We are a country of laws, men of laws. We cannot put the law in our hands. And if I can assess what is happening at patungkol sa mga nag-aabuso at nag-abuso at walang politiko na matino na katanggap-tanggap yung ginawa ng ilang individual, na siya namang napaila na ng mga kaso. And that's the way to do it. Now, that's the first part. We go after them. The second part is that like Vince Dizon, Secretary of DPWH, and other secretaries is now coming up with a new system. A new system wherein wag na maulit to sa anak natin. So, Oli, sa'yo, sa anak mo, may anak ka na, di ba? Wag na maulit sa kanila to. Tama, tama. Now, we have an opportunity to do something today. We, today. Kaya nga Those naman- in government like me and others, we have to really come up with a system that this thing, the flood control scandal,
should not happen again. It may happen at some level of corruption. Baka may innovation eh. Oh, uso nga yun, scam sa text eh, di ba? Nag-innovate na scammer ngayon. Ang budol ngayon, ano na eh, nasa text na eh, di ba? Nag-innovate eh. But itong sobra naman kasi talagang hindi katanggap-tanggap. Dapat makagawa ng sistema. Now, again, to add up to those people who committed, di ba nag-hearing ngayon, Sandigan Bayan, Ombudsman, Korte, and so on. That's the way to do it. I think he's doing a good job.